Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangatlo ko na repair. Job number nito mga kabay 39597. Ang model nito mga kabay D25899. Ito po yung 10 kilos na DeWalt na jackhammer. Puro tibag po ito mga kabay, wala siyang rotary. So yan, sasaksak natin. So yan mga kabay, wala po siyang power. Ayan. Galawin natin yung puno. So wala po. Dito sa plug, wala rin. So wala talaga siyang power mga kabay. So gagawin natin mga kabay, unahin natin yung sa carbon, tsaka sa wiring ng switch. Ito po yung bubuksan natin. Ayan, buksan natin yan lahat mga kabay. So ayan mga kabay, nakalas ko na yung screw sa dito papunta sa motor, sa carbon. So unahin muna natin dito sa carbon. Kasi yung cord niya okay naman, although may dugtong siya. Pero palagay ko baka dito sa carbon ang dahilan. Ayan. So basag din po yung motor cover niya. Ayan. So magpapalit din po tayo niyan. Ayun, maiksi na yung carbon. So maaring labas na yung stopper nito kaya hindi siya gumana. So ayan, kakalasin lang natin yung carbon mga kabay. Ayan. Tingnan natin. Ayan. So yung kabila mga kabay, hindi pa lumabas yung stopper. Ayan. So tingnan natin sa kabila. Ito. Ayan. Baba lang natin yung nakaharang. Ayun no. Yan. Yan po yung dahilan mga kabay kung bakit ayaw niyang gumana. Dahil labas na po yung stopper. So, dalawa naman. Itong kabila mga kabay, wala pong stopper ito. Ito lang pala isa ang meron. Ayan. Ito po yung dahilan kung bakit di siya gumana. Ayan. So, ibig sabihin, palitin na po yung carbon kapag lumabas na yung stopper niya. So, tatanggalin natin yan mga kabay. Ito pala mga kabay, pwede nyo pa magamit. Halimbawa, kung nasa site kayo, wala kayong mapagbilhan na carbon, tanggalin nyo po itong stopper. Ayan, bunutin nyo lang. Spring lang po kasi yan. Tsaka yung stopper. Ayan. So yan, kapag buo yung unit mo, gagana pa yan dapat. So ibabalik natin yung carbon na tinanggal natin. Pero wala na pong stopper yan ha. Inalas na po natin yung stopper. Halimbawa lang naman ito mga kabay, kapag wala kayong mabilhan, tas kailangan yung tapusin yung ginagawa nyo. So pwede nyo pong gawin yung tulad nung ginawa ko. Ayan. So pakita ko lang sa inyo mga kabay ha. So ito yung tinanggalan natin ng stopper. Ayan, may butas. Yung kabila wala. Ayan. So ito yung tinanggalan natin ng stopper. Balik natin. Ayan. Tapos syempre kabit natin sa kanyang brush holder. Ayan. So ito naman yung walang stopper. Ayan. Pero maiksi na yan. So, kabit din natin. Ayan, balik natin yung spring. Tapos, yung terminal, tulak malaki. So, papaanda rin natin ngayon mga kabay kung gagana. Ayan, sasaksak natin. So, gumana siya mga kabay. Dahil po, sa stopper yon kaya ayaw gumana. So yan, magagamit nyo pa yan. Pero kapag ganyan na kasi mga kabay na maiksi na, kailangan mo na talaga magpalit. Kasi minsan, kapag pupudpurin mo yan mga kabay, hanggang sa maubos, lalabas yung wire nung carbon, maaring magkakadiferensya yung kanyang bar. Kasi mag-i-spark yun, pwede niyang makayod yung tanso. Ayan. Kaya po nilagay ng stopper yon para hindi niyo siya ubusin talaga yung carbon. Ayan. Yun po yung purpose niya. So balik natin to mga kabay. Ayan. Dahil meron po siyang ibang sira, kagaya nitong mga takip, basag po yan. So papalitan po yan. Ngayon, iti-testing lang po natin yung kanyang chipping kung meron. Kasi gumagana na siya. Ayan. So, titesting natin mga kabay. Dito sa baba, ayan. Yung bakal.
So napakalakas pa po. Napakalakas pa ng kanyang hammer. So ang papalitan ko lang dito mga kabay, carbon brass, motor cover, ito po basag, at yung kanyang gear case cover, yan po yung dalawa papalitan. Kasi tinesting ko na yung chipping niya, okay pa. Ayan, malakas pa po. Hindi pa tayo magpapalit ng o-ring, piston kit, ayan, bearing, hindi pa rin. So yan lang po ang papalitan natin. Carbon brass, una yung carbon brass dahil pudpud, at yung motor cover at gear case cover. So yan lang mga kabay, papakita ko rin ito mga kabay kapag in-approve ng customer paano tanggalin yung motor cover tsaka yung gear case cover. So yan lang mga kabay, maraming salamat, bye bye.